kasarian at sexualidad ay hindi lang basta label, ginagawa sila. Ayon sa teorya ni Judith Butler, ang kasarian ay inuulit-ulit araw-araw hanggang magmukhang normal. Ngunit hindi magkakatulad-tulad ang normal sa lahat. Sa ibang kultura, may mga identidad na hindi lang lalaki o babae. Dito pumapasok ang queer linguistics, isang pag-aaral kung paano ginagamit ang wika para mapabilang o minsan para magtaboy. Kaya ang paraan ng pagkwento mo sa iyong sarili, kung paano ka magsalita at paano ka pakinggan, may epekto lahat yan. Kaya tandaan, hindi neutral ang wika. Pwede ka nito ikahon o mapalayo. Alam mo ba na dati kulang ang pagtingin ng antropolhiyang pangwika pagdating sa sexualidad, lahi at etnisidad? So ayun, habang inaayos ng mga mananaliksik ang usapin ng kasarian, may isa pang malaking tanong na sumulpot. Bakit parang puro kaputian ang sentro ng feminist theory? Dahil sa multicultural na feminismo noong 1970s, pinalawak ang pag-aaral ng wika at kasarian hindi lang sa babae versus lalaki, kundi babae sa iba't ibang lahi at komunidad. Halimbawa, si Michelle Kernan inaral ang paraan ng pagsasalita ng mga babaeng Afrikanong-Amerikano, mas nauna pa ito kaysa sa sikat na akda ni Lakoff. Tapos, may mga pag-aaral tungkol sa bilingual na Puerto Rican sa New York, mga estilo ng pananalita ng black women, Latina gang members, hanggang sa diskurso ng buhok ng black women. Iba-iba ang pagiging babae, depende sa wika, kultura, lahi at komunidad. Walang iisang template ang pagkababae. Alam mo ba, hindi lang utak ang nag-iisip, katawan din. Sa bawat galaw, bihis, boses at postura natin, may sinasabi tayo sa mundo. Ang gender, hindi lang yan checkbox sa form. Hindi lang siya lalaki o babae. Ito ay nararamdaman, ginagalawan at isinasabuhay. Kapag sinabihan kang, umupo ka ng maayos, babae ka, o huwag kang umiyak, lalaki ka, doon pumapasok ang embodiment. Embodiment? Kasi katawan natin ang unang sinisita, unang kinokontrol. Kung gusto mong mag-makeup, go. Kung ayaw mong mag-heels, valid. Kung iba ang kilos mo sa inaasahan nila, ayos lang yan. Ang katawan mo ay hindi problema. Hindi siya kailangang ayusin para tanggapin. Ito ang boses mo, kahit wala kang sinasabi. Sa huli, ang kasarian ay hindi lang tungkol sa kung ano ka. Ito ay kung paano ka gumagalaw sa mundo. Walang mali sa pagiging ikaw, sa sarili mong katawan. Alam mo ba, ang media ay may malaking papel sa pagtingin natin sa kasarian. Noong una, hindi ito gaanong pinag-aaralan. Pero noong 1990s sa Japan, lumitaw ang mga kogals, mga dalaga ng estudyante na may sariling wika. Pinaikli nila ang kanilang palda, pinabago ang kanilang uniforme at nagkulay ng buhok. At gumawa pa sila ng sariling slang na tinatawag na Gyarumochi sa pagsulat at Gyarugo sa pagsasalita. Ano ang sinabi ng media dito? Kinondena sila bilang pasaway, walang modo at konsumerista. Pero hindi sila tumigil. Niyakap nila ang kanilang bad girl image at ginawa itong identidad at kapangyarihan. Ang media sa makatuwid ay bihirang tingnan ng positibo ang wika ng mga kababaihan. Pero hindi lang yan tungkol sa babae. May mga pag-aaral din sa lalaki, lalo na sa martial art films. Ang media ang humuhubog sa kung paano natin nakikita at ginagampanan ang kasarian. Lumilikha ang media ng mga pamantayan kung ano ang dapat na itsura, tunog at kilos ng pambabae at panlalaki. Maiging tandaan natin na hindi lang tayo mga consumer ng mga ideolohiyang pangkasarian na ito. Sa pamamagitan ng ating likes, shares at posts, aktibo tayong nakikibahagi sa paglikha at pagpapalakas ng mga ito.